C, sa doctor muna tayo. So, yung D, driver license. Yung R, registration. Yung B, ano yung B? Tingin nyo. B, brake. Okay. Sa preno po, no, ang kailangan nyo lang po i-double check dito is yung brake fluid. So, ito po yun. So, sa mga scooter type, lalo na yung mga Honda Beat, Honda Click, ADV, meron na po silang mga brake fluid. As long as naka-disc brake po yung preno nyo. Okay? So, sa brake fluid po, dapat po hindi siya nagbabawas. Kasi pag nagbawas po yung brake fluid nyo, automatic, pwede kayo mawalan ng preno. Kasi meaning nun, may leak yung preno nyo. Okay? So, tuwing kailan nga po ba siya pinapalitan? Depende ka ngayon sa odometer. Alam niyo yung odometer? Yung odometer, yun po yung kabuuan ng tinakbo ng vehicle nyo. Yung mileage niya. Okay? Next, aning L? Lights. So ngayon, pag nag-perform kayo ng lights, on nyo po muna yung accessories. On. Yan. Paano nyo malaman na on yung accessories? Dapat, iilaw yung inyong panel gauge. Okay? After that, huwag nyo muna on yung engine pailawin nyo po muna lahat ng ilaw. So yung low beam, yan. Then, high beam. Yung high beam nito, tsaka lang mag-on pag naka-on yung makina. Pero okay na yan. Well condition naman siya. Ano nga ping kailangan nyo i-double check yan? Titignan nyo po kung meron po mga busted na bulb. Kasi po syempre, pag merong part ng vehicle natin na hindi umiilaw, automatic may violation po yun. So, kailangan nyo palitan kagad yung busted na bulb. Okay? Nag-check na kayo ng front. Double check nyo naman po yung signal light. So, left and right yan. Then, harap likod nyo po titignan. Okay? Dito rin sa right side. Double check nyo rin. Okay? After that, yung ating brake light at saka yung tail light. So, nandito po sa likod yan. Double check nyo po dito. Dito kayo sa likod. Ayan. So, ito yung ating tail light. Ang brake light dapat po mas makintab or mas makintad. Ayun, Yan. So, umiilaw siya every time na magpupreno ka. Okay? So, yun po yung dapat nag-function sa inyong likuran. Gets po? Next, ano yung O? O, ano yun? Tapos na tayo sa L. Tingin nyo. Ano yung O? Ano yung pinapalitan natin dito? Oil? Yun, oil, no? So, sino familiar sa dipstick? Dipstick. Yung hinugot niya na mahaba. Yan. So, saan nga po ba yung dipstick ng ating motor? Sa lahat ng motorcycle po, nandito palagi yan. Pati doon, nandun din yan. Ayun, no? Kasi bakit? Ito kasi yung makina niya. Okay? So, ngayon, pag once na mag-check kayo ng oil, kung naka-level ba or hindi, make sure nyo nakapatay yung engine. Kasi pag naka-on kasi yan, syempre yung oil nag-circulate sa makina. So, hindi nyo ma-determine, pag hinugot nyo yung dipstick, hindi nyo alam kung naka-level ba or hindi. So, off ng makina, then after that, pa-left yung luwag. Yan. Then, hugot. Yan. O dapat meron tayong pamunas. Kahit tissue, okay na yan. So, kasi, yan yung lungs natin. So, pupunasan muna natin yan. Yan. After nyan, dapat po yung oil natin nandito po sa level na to. Yan sa may guhit, sa pinakataas. Okay? I-dip nyo ulit. Yan. Pagka-dip, hugutin nyo ulit. So, yan na siya. Level na. Get? So, dapat ganyan po yung level ng oil natin O sir, tuwing kailan nga po ba tayo magpapa-change oil? Pag brand new po ang ating sasakyan or yung motor, depende ko sa odometer. Every 500 odo. Yun po yung recommended po ni Kasa. Pag medyo old na yung vehicle mo, mag-stick ka sa every 1.5 or 1,000 odometer. Kuha po. So, ganin yung recommended din ni Kasa. Next. W. Ano yung W? Ang W is water. Pero, ang problem kasi sa vehicle natin ngayon, sa motor, wala silang coolant. Pero kung napapansin nyo, di ba sa mga Honda Click, ADV, meron silang coolant. Meron tayong tinatawag na radiator. So, yung po yung nilalagay natin ng tubig or coolant. Okay? Make sure nyo lang po, ang coolant natin is hindi gaano nagbabawas. Ano nga bang main purpose nun? Ang main purpose ni coolant, ang trabaho niya kay engine is palamigin para hindi mag-overheat. Pag naubos kasi yung coolant mo, doon na yung possibility na pwede po siyang mag-overheat. Okay? So, sir, paano nga po pag nagbawas po yung coolant ko?
pwede ko po bang dagdagan? Yes po. Pero make sure nyo lang, yung pagbawas ng coolant, hindi sobra-sobra. Like yung mabilis mag-ubos. Hindi po pwede yun. Kasi possible yan, may leak ka. Okay? O next, ano yung another B? Tapos na tayo sa brakes, di ba? Sa letter B na una. Ano yung next na B? Tingin nyo. Another B. Ano yung nagpapagana sa mga cellphone nyo? Battery. Yan, battery. Dito po tayo. Dito kasi nakatago battery nito. Yan. So ito po yung ating battery sa manual. Sa scooter sir, di ko pa alam kung anong ititik yung motor doon, kay practical, okay? So sa battery po, no, meron po tayong dalawang terminal. Yan, positive at saka negative. So tandaan nyo lang po palagi, dapat po yung both terminal nila is mahigpit yung pagkakabit. Kasi po, pag maluwag po yan, may tendency pwedeng hindi mag-start yung motor nyo. Okay? So, hihigpitan nyo lang po. Huwag nyo agad isipin na sira yung motor. Huwag. Double check nyo muna yung terminal ng battery nyo. Okay? Paano nyo hihigpitan yan? Ito pong mga tornilyo niya. Yan. Gets po? O sir, ilan nga po ba yung lifespan ng battery? Tingin nyo ilan? Ilan yung lifespan ng battery? 2 years lang. Okay? Pero, depende po yan sa inyong driving habit. For example, every time na bumababa ka ng motor mo, hindi mo ino-off yung accessories mo. Hindi mo siya, at possible niyan, mas mabilis po siyang malobat. Okay? So, dapat every time na bababa ka ng motor, patay mo palagi yung motor mo, yung accessories niya. Okay? O next, ano yung another, yung A naman, A. Sa bag na tayo. Ano yung A? Tingin nyo. Anong tawag sa mga kwintas nyo? Hikaw. Yan. Relo. Yan. Accessories. So, ano nga po ba yung mga accessories ng ating vehicle? So, isama na rin po natin dyan yung mga lights at saka busina. So, dapat functioning din po yung ating busina. Dapat gumagana yan. Okay? Kasi hindi pa pwede na pag once na pumiyahe tayo ng nakamotor, hindi gumagana yung busina, bawal po yun. So, dapat functioning po siya. Okay? O next, ano naman yung G? Ano po? Ano yung G? Tingin nyo. Ano yung pinupuntahan natin sa fuel station? Yan, gas, no? Paano nga ba natin malalaman kung meron pang gas ang ating motor? Pag scooter type, na medyo digital na yung vehicle mo, dito kagad malalaman mo kung meron ka pang gas or wala na. Yan, okay? Ngayon, pag manual po yung tinik yung practical ng KLTO, di ba kung pansin nyo, sa pan gauge nga, wala siyang indicator kung meron pang fuel. So, kailangan nyo itong i-check dito sa fuel tank. Paano nyo malaman kung meron pang gas yung vehicle nyo nang walang fuel gauge? Alugin nyo lang. Yun. Okay na yan. Ayan. Kuha. So, yan na po siya. So, bigla na pa ang ating motor. Kuha po. Tatandaan nyo lang po sa motor, hindi pa pwede diesel. Unleaded lang po yung kanilang fuel. Premium or unleaded. Okay? So anong pinagkaiba ng dalawa? Pagdating po kasi sa premium, mas mabilis po siya magsunog. So syempre, mas mahal. Ang kagandahan doon, arangkada ka ng arangkada. So may good thing siya sa performance, mas lalong bibilis yung speed mo. Kasi nga, sunog lang siya ng sunog ng fuel. So mas malakas nga lang yung fuel consumption niya. Pero pag unleaded lang naman, pang smooth lang naman yung sunog niya. Kaya smooth lang din yung arangkada mo. Okay? Next. Ano yung S? Okay, yung S po is steering wheel. Pero, pang sasakyan kasi yun. Dito kasi wala. Okay? Ano naman yung Y? Tingin nyo. Y. Yourself. So, dapat mentally and physically fit tayo magmaneho ng motor. Hindi nakainom, hindi naantok. Dapat fit na fit tayo magmaneho. Then, syempre, dala-dala din natin yung ating lisensya. Kuha po. Any question pa po regarding sa ating motorcycle? Tara po, pulo tayo sa driving side.